Hi, good morning everyone. So, nandito naman tayo sa ating short video para pag-usapan natin kung ano po ba ang pagkakaiba ng RFO and pre-selling. So, when you say RFO, it's ready for occupancy. So, marami sa ating mga kababayan ang hindi naiintindihan kung bakit mas mahal daw ang RFO versus sa pre-selling. Of course, pag sinabi natin pre-selling, hindi pa po naitatayo ang bahay. Okay? Meron pa po dyan, kumbaga land development pa lang siya. Kaya mura yung mga bahay at itatayo yan, possible po by 2 to 3 years, depende po yan sa mga developers. Pero kapag nag-start na ang construction ng bahay, for example, nag-launch ang isang developer ngayon na ang price is 1.5 million. After 2 months, 3 months, magtataas yan, magiging 1.6. Then after 6 months, magiging 1.9, then magiging 2 million. So kung isa kayo sa talagang, kung gusto nyo talaga na kumuha ng property sa particular location na yon, at alam nyo naman na yung particular na developer na yon ay talaga namang maitatayo yung property doon. Okay? Doon talaga sila magtatayo pre-selling, and also meron ng LTS. Okay? Sabi natin LTS is license to sell. Meron na ibang mga developers na LOI pa lang. So, sabihin yung letter of intent to purchase. Ibig sabihin ito yung mga properties na wala pang LTS. Hindi yun pwedeng ibenta. Okay? Hindi siya pwedeng ibenta publicly sa market, otherwise magkakaroon sila ng violations. Pero yung ibang mga buyers, of course, pinupush pa rin nila kasi mas makakuha sila ng mura. Ang advantage kasi kapag ikaw ang unang kapag ikaw ang unang nakapag-reserve ng unit sa pre-selling ng mga project developments, may possibility na ikaw yung makakuha ng mga corner lots. Okay, yung mga lots na malapit sa mga amenities, malapit sa gate, kasi yan yung mga lots talagang nag-uunahan ang mga buyers. So, yun talaga, ganun talaga advantage ng pre-selling versus sa RFO. Ngayon yung kung RFO naman, bawa, sinabi nyo, ang tagal naman ng ano na yan, ang tagal naman ng turnover, ganun po talaga ang pagbili ng mga pre-selling properties. Ano po ba yung RFO? For example, ang RFO is payable, RFO may down payment din yan. For example, payable siya in 12 months. Ibig sabihin, nakatayo na yung bahay, pero ma-turnover siya after 12 months. Pero mas mapapabilis ang turnover ng bahay sa inyo kung mag-full ang down payment. Kasi after ng full payment ng down payment, dun pa na mag-start ang pagko-construct ng bahay. Kaya pag sinabi natin RFO, lipat ba agad? Unless otherwise, nakatayo na talaga yung bahay dyan. Pero kung under construction siya, meron talaga ng mga units na umaabot rin ng 6 months to 1 year ang construction. So depende kasi for example, bank financing siya. Pag bank financing kasi usually ang processing niyan umaabot siya ng 6 months. So after ng 6 months, saka lang yung ma-approve sa bangko, and then pag na-approve sa bangko, saka lang ma-release yung funds sa kanila, and then saka lang sila makakapagsimula ng construction. So that's the logic po ng RFO. So we just have to really clarify with our agents, kung sino man yung agents na kausap ninyo, kung talagang RFO, kailan talaga ang turnover niyan. Okay? Ako personally, sa akin, pag sinabi ng developer na 6 months po ang construction niya, ang finishing ng construction niya, ako always nagbibigay ng delay. Kasi may mga unwanted, may mga, for example, sa construction, hindi naman natin maiwasan yung mga delays talaga. Kaya lagi ako nagsasabi na siguro yun ang minimum 6 months, pero magma-maximum tayo ng 1 year para hindi naman umasa yung ating mga buyers na hanggang sa ikaw yung awayin. Okay? Hanggang sa ako yung awayin ng buyers. Sabi mo sa akin, RFO siya, ganito, ganyan. So, let's not give a false hope sa ating mga buyers. And sa ating mga buyers naman, of course, lagi kami nagbibigay ng ganong allowance para ma-ensure naman natin na hindi naman mapahiya o hindi naman tayo magkaroon ng isang hindi tayo mapahiya when it comes to commitment sa ating mga customers. So again, kung ikaw bibili ka ng property tapos hindi mo naman agad siya titirhan, kumbaga part lang na siya na hindi mo agad siya lilipatan, ako, I suggest kumuha ka muna ng pre-selling na mga bahay. For example, itong sa Baras, Rizal. So, started ng 2022, ang single attached na Jasmine na 54 o 44 yung floor area niya, and ang lot area is around 86 square meter. The price initially was 1.5 million. Okay? Pero as time goes by, naging 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, hanggang sa naging 2.2. And now, I think the price is 2.3. Ito yung mga reopen units na lang. Okay? So, ganun po ang pagkakaiba ng RFO
versus pre-selling. Kaya po sa mga nagnanais na kumuha ng bahay sa Pag-ibig, sa bank financing, or also in-house, huwag po kayo mag-atubili na i-message ako directly sa aking mga social media accounts, sa mga mobile numbers. Ito lang po sa description ko binibigay kung ano po yung mga link ng aking mga social media accounts para doon nyo po ako makontak, doon nyo po ako ma-message sa WhatsApp, sa Viber, sa Telegram, and also sa aking personal mobile numbers, and also my email address. Then yan din naman, makapag-inquire kayo sa akin directly. So, ganito lang po ang ano natin, ganito na lang po, I'll ensure naman na masamahan ko kayo sa pagkuha ng bahay from the beginning of the process up to the end of the process. Okay? Hanggang sa ma-turn over sa inyo ang bahay, magkasama tayo dyan. Alright po, thank you so much and hope to receive po an inquiry from you, and good luck. Bye-bye.